Magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Attorney Jeff Martinez. Nandito na naman ako para linawin ang isang usaping lagi pong naitatanong sa atin, no? Kadalasan po meron po tayong nababalitaan sa news, sa Facebook na sinasabi po the House has approved on third reading the absolute divorce law. Marami pong nakakarinig niyan at marami nakakabasa at tinatanong naman po tayo kung totoo ba na pwede nang mag-divorce dito sa Pilipinas dahil narinig nila na naaprubahan na daw po yung batas para sa absolute divorce. Ang malinaw na sagot po o maiksing sagot ay hindi pa, no? Ang ibig pong sabihin ng the House has approved the bill on absolute divorce on third reading ay naipasa na po yung bill o yung panukalang batas na aprubahan na ng lower house, yung House of Representatives, at ito po ngayon ay itatransmit na sa Senado. Medyo mahaba-haba po yung prosesong ito ng pagsasabatas ng isang panukala katulad ng absolute divorce. Pagkatapos po niyang ma-approve sa House of Representatives, aakyat po yan papunta sa Senado. At pagdating po sa Senado, magkakaroon po sila ng sariling bersyon nung bill on divorce law o absolute divorce na tatawagin naman nilang Senate bill. Yung sa House of Representatives po, ang tawag doon ay House bill. So, kung na-approve po ng Senado yung kanilang Senate bill on absolute divorce, ikukumpara po yan doon sa House bill on absolute divorce. At kung meron pong pagkakaiba na medyo substantial, magkakaroon po ng isang bicameral conference committee para pag-usapin at pag-isahin yung dalawang bersyon ng lower house at ng Senate. Okay? Kung naaprubahan na po ng Senado, ang ibig bang sabihin ay pwede na po yung absolute divorce dito sa Pilipinas? Hindi pa po. Meron pa po yung tinatawag nilang huling hakbang o yung final step. Yun po ay yung paglagda ng Pangulo sa proposed bill para ito ay maging Republic Act, no? So, kung pipirmahan po nung ating Pangulo yung approved House bill and Senate bill o yung pinag-isa na bill para sa absolute divorce, magiging isang batas na po ito. Subalit, maaari din po itong i-veto ng Pangulo. Kung i-veto po yan ng Pangulo, ibig sabihin is hindi siya sumasang-ayon na maging batas itong House bill na to. At o yung House bill o yung Senate bill o yung consolidated bill para po sa absolute divorce. Kapag po vinito, hindi na po yan magiging matutuloy na maging batas at hindi siya may papatupad bilang isang batas dito sa Pilipinas. Okay, para malinaw lang po, kapag narinig nyo sa balita o narinig nyo nabasa nyo sa Facebook o sa kung anumang pahayagan na the House has approved the bill on absolute divorce, hindi pa po ibig sabihin na meron ng diborsyo sa Pilipinas at nananatili pa rin na ang tanging paraan para ma-dissolve yung kasal ng dalawang tao ay sa pamamagitan lamang ng annulment. Okay? Yan po ay mananatili hanggang hindi pa po nagkakaroon ng approval ang Senado at hindi pa po yan napipirmahan para maisabatas ng ating Pangulo. Okay, sana po ay may natutunan kayo at mag-like kayo sa ating video, subscribe to our channel. Kung meron po kayong komento, ano ba yung tingin nyo? Dapat bang isabatas na ang diborsyo dito sa Pilipinas o dapat na manatili lamang na annulment pa rin yung pamamaraan para mapawalang bisa ang kasal? Maraming salamat po. Ito po si Attorney Jeff Martinez. Hanggang sa muli.